Cuadro Alas General Casimero kontra kay David Picasso mga idol. Hindi daw obra ang ating pambato dito. Kakainin lang daw buhay ang ating nag-iisang angas ng Pinas. Pag-usapan natin yan mga idol. Pedro Tadoran dadayuhin ang isang Oscar Collazo mga idol. Kumbaga makipag-unify ng ating pambato dito sa minimum weight mga idol 105. Pag-usapan natin yan mga idol. So unahin muna natin itong si Pedro Tadoran mga idol. Bit-bit niya ngayon ang isang belt mga idol dito sa IBF. 105 pounds mga idol. Grabe. Dadayo ang ating pambato mga idol dito kay Oscar Collazo, ang isang Puerto Rican mga idol. Alaga ito ng Miguel Cotto Promotion at ni Golden Boy de la Hoya mga idol. Kumbaga, hindi ito basta-bastang boksingero. Pinatunayan dito mga idol nung lumaban o nakipag-unified siya dito kay Melvin Jerusalem nung hawak pa niya ang WBO mga idol. Ito si Melvin Jerusalem. Pero ngayon, hawak na ni Oscar Collazo ang WBE at WBO. So hawak naman ni Jerusalem ang WBC. Hawak naman ni Pedro Tadoran ang IBF. So susubukan ng ating pambato na si Pedro Tadoran na agawin ang dalawang titulo ni Oscar Collazo, pero hindi ito basta-basta mga idol. Unang-una, alaga ito ng Golden Promotion at ni Miguel Cotto Promotion. At hindi basta-basta ito dahil pinatunayan niya na tinalo ang ating alaga o ating pambato na si Melvin Jerusalem. Pero kung titingnan natin ang kartada o ang mga laro ni Pedro Tadoran, matibay mga idol. Ika nga mga idol, ang panalo daw ni Pedro Tadoran dito ay isa lang daw. Ano nga ba? Ang matikio si Oscar Collazo. Direct to the point tayo mga idol, hindi tayo kung baga patumpik-tumpik. Alaga ito at dadayo itong si Pedro Tadoran. Kaya TKO ang aabutin ni Oscar Collazo para manalo ang ating pambato. Kung maalala niyo mga idol, bakit natin sinasabing delikado itong si Oscar Collazo? Baka matulad din ito sa hapon, no? Sa si Jinjiro Shigeoka mga idol na until now ay nakuma pa mga idol. So, sad to say na hindi po maganda ang nangyari sa isang Japanese, pero that is a part of sports talaga. Kaya hindi ito basta-basta mga idol itong si Pedro Tadoran. Pero gaya ng sinabi natin mga idol, kung desisyon ang pag-uusapan natin dito, delikado po si Pedro Tadoran. So, para sa atin mga boxing fans, lalo na sa mga Pinoy, na kailangan matikio talaga para masigurado ang panalo ni Pedro Tadoran dito. So kayo mga idol, ano masasabi nyo dito? Sa kabilang banda, Cuadro Alas Casimero. Hindi daw obra dito kay David Picasso mga idol. Dahil matangka daw ito at magaling daw ito magdepensa. Hindi nga daw umobra itong si Naoya Inoue kay David Picasso. Although hindi naman siya nanalo, pero ang ibig sabihin natin mga idol, hindi daw siya natikio, hindi naman siya narugi, hindi siya na-knockdown. Dahil magaling daw siya magdepensa at talagang kung titingnan daw ay mas may marami pang tama itong si Naoya Inoue. Naglaban sila ng 12 rounds pero wala man daw katatatat sa ang mukha ni David Picasso. Pero ilan sa mga nagsabi mga idol na salita lang yan ni David Picasso. Pero ayon sa ating mga boxing fans mga idol, kung lalabanan itong si Cuadro Alas Casimero ni David Picasso, talagang perfect match daw ito. Dahil si David Picasso ay hindi takbuhin. Kung baga, yung laban niya kay Naoya Inoue at yung galawan niya dito kay Naoya Inoue at mapunta dito kay Cuadro Alas Casimero, ayon sa ating mga boxing fans, sigurado gagapang daw itong si David Picasso. Hindi pareho ang lakas ni Naoya Inoue at ni Casimero. Ika nga mga idol, si Cuadro Alas Casimero, pag sinabi niya, pag tumayo ka at hindi ka tatakbo sa harapan ko, kung baga nakatayo ka lang sa harapan ko, nakipagsabayan ka sa akin, nakipag-bell to bell ka sa akin, sigurado ka talaga, gagapang ka. Pinatunayan ni Cuadro Alas yan mula kay Sanchez at ngayon naman, no? Dito sa isang Hapon na si Tom. So gumapang at talagang basag pa ang ilong. So walang duda mga idol,
Kung makipagsabayan na itong si David Picasso ni Casimero, sigurado talaga may kalalagyan itong Meksikano na ito. So kayo mga idol, ang masasabi nyo dito? Kakayanin kaya ni Casimero itong si David Picasso? O gagapang lang itong si David Picasso? Please comment down below mga idol para ating pag-usapan. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi.